ang pinakasagabal sa kanilang political career. Lahat na, itong mga kaalyado ni Marcos administration. Sagabal ito ni Martin Romualdez. Sagabal ito ni Bongbong Marcos. Alam nyo na kung sino ang sagabal? Sagabal sa kanila itong si Vice President Inday Sara Duterte. Sagabal sa kanila kasi po, mahal po ng taong bayan itong si VP Sara. At sagabal sa kanila itong si VP Sara kasi binuking sila ni VP Sara kung ano ang yung ginawa nila sa Department of Education. Diba? Last week, nagpalabas po ng statement si VP Sara kung ano yung ginawa sa kanilang departamento nung siya ay Department of Education Secretary. Nawindang ang taong bayan na ganun pala ang ginawa ng House of Representatives sa kanya. Bilyones po ang ating pinag-uusapan dito. Hindi po tama ang kanilang ginagawa. Ha? Dinadagdagan nila ang budget ng opisina ng Department of Education kasi sila pala yung gagamit. Yan naman talaga ang ni-reveal ni VP Sara. Which is, tayong taong bayan, sa ganong paraan, niloloko tayo. Huwag na tayong magbulahan. Di ba? Hindi ko sinabi na merong pagnanakaw na nangyari. Ang sa taong bayan lang, ang gusto lang naming malaman, saan napunta yung pera, paano ginasta ang pera. Yun lang naman. Nasa inyo na yan, itong mga audience ko dito, kung sasabihin nyo na kinurap yung pera. Pero sa akin, mahirap kasi mag-aakusa na wala tayong ebidensya. Si VP Sara lamang po ay nagtatanong at ang taong bayan nagtatanong saan napunta yung pera. Di ba? Yung mga dinagdag na budget, para saan yun? Nagtatanong tayo. Kasi hindi maganda na puro na lang tayo nasa hangin yung baka ganito, baka ganyan. Dapat malaman natin ang katotohanan. Di ba? At dahil dyan, gusto nilang gibain at gusto nilang i-impeach itong ating Vice President Inday Sara Duterte. Gusto nilang i-impeach para matapos na ang kanilang problema. Sagabal sa kanila itong si VP Sara. At heto, alam naman natin, palaban itong si VP Sara, hindi ito papayag na ma-impeach. Si VP Sara po ay hindi papayag na ganun-ganun na lang, gigipitin siya. Matapang po ang Vice Presidente natin. Because VP Sara is a strong leader. Hindi kagaya ng iba dyan, weak leader. Hindi kagaya ng iba dyan, ayuda lang ng ayuda ang nalalaman. Ipapakita ko sa inyo ang statement po ni VP Sara. Nagpalabas na po siya ng statement. Ito. Ayan. Lalakihan natin para makita natin lahat at sabay-sabay nating babasahin. Ayan. Babasahin natin. Ngayon lang ito kinuha ko ito sa Facebook page ni VP Sara. Republic of the Philippines, Office of the Vice President, pahayag. Wait muna kasi umaandar eh. Mga kababayan, sa pagpatuloy ng mga tangka na sirain ang pagkatao ko, alam namin yan, VP Sara. Lahat na lang, sina Trillanes, sina Hontiveros, Makabayan Black, at ilang mga bagito sa Kongreso, itong Yanggan sa Kongreso, lahat yan. Konektado yan lahat, yung mga ginagawa nila sa'yo. Nais ko sanang himukin ang ating mga mambabatas na itigil ang paggamit ng mga testigo na walang kredibilidad o di kaya ay questionable ang layunin. Itong si Mercado ngayon na inilabas nila, ito yung pinatutungkol, ito yung ibig sabihin ni VP Sara. Yung si Mercado ba? Bakit papaniwalaan natin yan si Mercado na yan? In the first place, natanggal yan. May issue po patungkol sa pera. Nagsusulisit siya ng halos 16 million pesos. Yan ang sabi ni VP Sara, hindi ako Nagsusulisit siya sa isang private
is a private group or a private company or a private institution gamit ang Department of Education na wala man lang authorized. Idi syempre, nagagalit po si VP Sara. Kayong mga taga-kongreso, bakit nyo papaniwalaan ang kagaya ni Mercado? Mas pinapaniwalaan nyo pa si Mercado. Tingnan nyo rin ang anggulo. Bakit siya natanggal sa Department of Education? Bakit siya natanggal? Involves money pa rin. Ngayon, nagtatanong lang po ang taong bayan, ito bang si Mercado na lumutang ngayon na witness? Is this part of the plan? Parte po ba ito ng plano ninyo sa pag-impeach ni VP Sara? Kasi kung ganun, hindi na po kami maniniwala dito sa witness na inilabas ninyo. Sa mukha pa lang nitong si Mercado, alam na alam namin yung body language na hindi po consistent ang kanyang mga sinasabi sa kanyang mukha. Sumasagot sa mga tanong ninyo, yung mukha niya, hindi man lang siya worry. You can see it from his eyes, from her eyes, na he's not worried. Para lang siyang tumatawa kasi alam niya. Meron siyang inipresenta yung mga envelopes na meron raw laman na tag 50,000 pesos. 'Di ba? 'Yun ang pautot niya, 'di ba? Ebidensya 'yun. Pero nung pag-present niya, hindi man lang siya na-worry. 'Di ba gano'n naman talaga? If merong issue or merong mga event na alam mong hindi mo gusto yan at gusto mong isiwalat in front of the public, talagang magpapakita ka ng, sir, ito yung ginawa ko, ito yung ginawa nila sa akin, ganun, ganyan. Pero sa kanya, hindi. Gusto kong panoorin nyo ulit yung mga statement po ni Mercado. Panoorin nyo ulit. Tingnan nyo ang mukha niya. It's very obvious po, sa tingin ko, opinion ko, nagsisinungaling po siya. Huwag na tayong magbulahan. Very obvious. At heto pa, sabi ng Vice President, halimbawa nito ay si Gloria Mercado na tinanggal sa pwesto bilang Undersecretary ng Department of Education at ngayon ay bahagi na ng political machinery laban sa akin. Di ba? Ang salot sa ating lipunan, ang salot dyan, ang may depekto na itong si Gloria Mercado, tinanggal nga dahil sa kanyang ginagawang kasalanan, ngayon, naging bida na sa Kongreso. Paano aasenso ang ating bansa na itong mga taong mga may ginagawang kabalastugan, kinakampihan? Ginagawang political machinery, kumbaga, sabi ni VP Sara. Di syempre, itong si Mercado, papayag talaga itong magiging witness. Papayag siya kasi galit ito sa Department of Education. Galit ito kay VP Sara dahil tinanggal. Dahil sa kanyang ginagawa, nagsusulisit ng walang paalam without any authorization. Pera yan, 16 million, nakakahiya. Si VP Sara ang masisira sa kanyang ginagawa, di ba? Nais ng Kongreso na paniniwalaan ng mga Pilipino si Mercado at kalimutan na umamin itong masama ang kanyang loob nang mawala sa pwesto. Masama talaga ang loob nitong si Mercado. Masama ang loob niya kay VP Sara. Kaya gumaganti siya ngayon by witnessing dyan sa Kongreso. Di ba? Tinitake advantage na niya. Or baka ito ay part of the plan. Part of the stick to the plan. Nabubuking kasi na slip of the tongue itong ilang mga kongresista natin Mga dahilan bakit tinanggal si Mercado. Patay ka ngayon. Paktay ka ngayon. Mercado, lalabas na ang baho mo dito. Dahil ang 32 million na bumoto kay VP Sara maniniwala dito sa statement ni VP Sara. Kilala namin si VP Sara.
magtatanggol ito sa Office of the Vice President na merong ebidensya at papel na ikapakita. Hindi kagaya ng Kongreso at mga ilang mga witness dyan. Bato lang ng bato ng akusasyon kay VP Sara na wala namang ebidensya. Huwag nyo. Hindi nyo manloloko ang taong bayan. Mga dahilan bakit tinanggal si Mercado. Maghanda-handa na kayo ha. Humingi si Mercado ng 16 million mula sa isang pribadong kumpanya o private company. Malinaw na ito ay labag sa batas. Kaya siya sinita. Kaya siya tinanggal. Ha? Malinaw na lumabag siya sa batas. Hindi rin niya ito maaaring itanggi dahil may mga dokumento ito at pirmado niya mismo. O, booking ka ngayon, Mercado. May ebidensya si VP Sara na nagsusulisit ka, nang hingi ka ng pera, 16 million sa isang private company o private group. Pirmado mo eh. Hindi ka na makakatanggi nito. Kaya ikaw lumitaw ka dyan sa Kongreso. Huwag kami. Ang taong bayan po, mulat na yung aming mga mata. Ang aming nangyayari ngayon sa Kongreso. Alam namin na ginugurgur nyo ang pagiging Vice President ni VP Sara. Number 2, iginiit niya na mabigyan ng teaching item ang isang individual. Ito yung pangalawang rason ha, bakit natanggal si Mercado sa Department of Education. Iginiit niya na mabigyan ng teaching item ang isang individual na sa Region 7 at ginawa niya itong executive assistant sa DepEd Central Office. So siya yung ginamit ha para palakasan. Oh, ganyan naman talaga eh. Oh, meron pa rin korupsyong nangyayari sa Department of Education. Kaya nga tinanggal itong mga klaseng taong ito eh. Ha? May palakasan system kasi kayo dyan eh. May mga magagaling na hindi nakapasok dahil walang backer. Kung meron kang backer, oh, ayan, maganda ang pwesto mo. Oh, mali ito. This is a wrong practice. Kaya binara ito ni VP Sara. Makikita ang service record ng taong ito sa BHROD ng DepEd. Si VP Sara po, merong resibo, merong ebidensya. Paano yan ngayon? Iyong mga envelopes na merong lamang 50,000 pesos, paano natin i-justify yan na yan po ay galing kay VP Sara? Isip-isip rin, ang galing nyong gumawa ng ebidensya. Ha? Pero hindi nyo mapapatunayan na yan ay authentic. Pero yung kay VP Sara, authentic talaga kasi pirmado sa witness. Yung nagwi-witness si Mercado, pirmado niya itong kabalastugan niyang ginagawa. Huwag kami. Ha? Huwag niyong lulukuhin ang mga Duterte diehard supporters. Huwag niyong lukuhin. Oh, ito pa. Oh, ay, yun na pala yun. Ah, ito, yung pangalawa. Ano pala ito eh? Ah, ito. Sabi dito, karagdagang dokumento tungkol sa mga asal ni Mercado sa DepEd. Ito yung asal ni Mercado ha, pahayag ni VP Sara. Minutes of Teacher Education Council meetings, malinaw dito na sinadya ni Mercado na maantala ang appointment ng Executive Director ng TEC. Booking ka ngayon. Maliban sa hinaharap na kaso ng korupsyon, may kaso ka na palang korupsyon. Ha? Ikaw, Mercado. Maliban sa hinaharap na kaso ng korupsyon, kilala din si Mercado sa kanyang ugaling paninira sa mga kasamahan sa trabaho. Mahilig ka palang maninira. Marites ka pala. Kabilang ng mga kapwa mataas na opisyal ng DepEd,
Sa akin mismo ay sinubukan ni Mercado na siraan ang 3 opisyal ng DepEd. Ang makita naman sa mukha niya eh. Sa mukha pa lang niyan eh talagang para yung labandera na chismis ng chismis sa kanyang sa kanyang neighborhood. 'Di ba? Oh, tingnan niyo yung mukha. Yung mukha niya really speaks for herself. Ganon pa man, sana ay pag-isipan ng Kongreso na ang walang pakundangang pagtatampok ng mga testigo laban sa akin ay maaaring sumira sa buhay at kinabukasan ng mga pangkaraniwang empleyado sa DepEd at kanilang mga pamilya. Syukran. Tingnan nyo, dahil dito kay Mercado, posibleng masira ang mga trabahante sa yung ating mga official sa DepEd. Kawawa ang mga pamilyang ito. Itong mga officials, meron itong mga pamilya. Sa mga ginagawa mo, sinisira mo, ginigiba nyo ang pagkatao ng mga officials na ito. Dahil ikaw ay naninira. Now, heto ang malaking tanong. Kayong mga taga-kongreso, bakit nyo pinapansin ang tao na kagaya nitong si Gloria Mercado? Desperado na ba talaga kayo na ma-impeach si VP Sara? Na pati itong may ginawang kabalastugan sa Department of Education, ginawa nyo pang witness? Huwag na tayong magbulahan dito. Ginawa nyo ang isang tao na witness na galit sa Department of Education kasi merong kasalanan. Tinitake advantage ninyo. Di ba? Tinitake advantage ninyo. Nakakahiya po kayo. Eto. Panoorin po natin ang official statement ni VP Sara patungkol po sa kanyang impeachment. Okay? Panoorin natin ito kasi mahalaga ito eh. Pasok. Ayan. Pakita po kayo. If first come to worst na talagang mapako na po sa 733 million lang po ang ma-approve. What can the OVP do with that budget, ma'am? We will see. Sinabi ko naman na noon, yung rason kung bakit hindi na kami mag-participate sa budget deliberation. Punta tayo diretso sa mastermind na sinabi. Okay? Sino yung amo ni Hontiveros, Castro at itong si Trillanes? Hindi ko na sasagutin yan. That means sila, susuportahan namin sila. So, hindi ko na sila actually maintindihan. There's seen any beach as beautiful.